Ito ay hango sa totoong pangyayari. Karanasang padala ito ni Elsa. Year 2004, Davao, Mindanao. Salamat sa iyo, Supremo Antingero, sapagkat nabigyan mo ako ng pagkakataong maibahagi ang aking kwentong karanasan na nagdulot sa akin ng kilabot. Taong 2004, nang mapagplanuhan ng aming buong angkan na magdaos ng family reunion na gaganapin sa isla ng Tawi-Tawi. Una lang tumungo roon ang aking amang sundalo kasama ang aking lolo. Ako at ang aking tiyahin ay nakatakdang sumunod sa kanila sa petsang napagplanuhan. Sumapit ang araw nang kami ay aalis na, ay biglang nagbago ng isipan ang aking tiyahin. Hindi na lang daw ito sasama sa kadahilanang magiging pabigat lamang siya sa akin. Para po sa inyong kaalaman, ang tiyahin ko po ay isang PWD. Siya po ay isang lumbong. Kaya nagpaiwan na lamang ito sa bahay. Sa kagustuhang makadalo ni Elsa sa nasabing family reunion, ay siya na lamang ang nagpasyang umalis. Pumayag naman ang kanyang tiyahin, subalit pinaalalahanan siya nito na mag-ingat sa kanyang gagawing pagbiyahe. Si Elsa noong panahong ito ay nasa 14 anyos pa lamang. Tuluyan namang umalis si Elsa patungo ng bayan kung saan siya sasakay ng bus patungo naman ng bayan ng Cotabato. Doon ang kanilang gagawing stopover dahil wala nang bumabiyahe ng diretsuhan. Mula Cotabato ay mag-aantay sila ng bus patungo naman ng Zamboanga. Naging maayos at matiwasay naman ang naging unang pagbiyahe ni Elsa. Umaga nang sila ay umalis ng Davao at gabi naman sila nakarating ng Cotabato. Para po sa karagdagang kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang layo ng Davao at Cotabato ay nasa 218.4 kilometro. Sa maayos na kondisyon ng kalsada, ito ay maaaring takbuhin ng 4 na oras at 48 minuto. Subalit tandaan po natin na nangyari ang ginawang pagbiyahe ni Elsa noong panahong pang dekada 80. Alam naman po natin na nitong mga panahong ito ay hindi pa maayos ang kondisyon ng mga kalsada at tulay. Ito ang labis na nakapagbabagal sa kanilang paglalakbay. Elsa at ang lahat ng pasahero ay nagpapahinga na sa terminal sa Cotabato. Lahat ay umaasa na may darating pang bus na maaaring maghatid sa kanila pa Zamboanga. Subalit sa pagtatanong-tanong ng ilang pasahero, ay napag-alaman nila sa isang matandang naroroon na wala nang babiyahe ng ganoong oras. Sa kadahilanang napakadelikado ang magbiyahe noong panahong iyon. Bukod sa mga rebelde, may mga tulisan din na nangaharang ng mga biyahero at ng mga bus. At may bali-balita rin noon ang tungkol sa isang lugar na malimit mawala ang mga biyahero kapag sila ay napunta sa lugar na iyon. Napakarami na ng ulat ng pagkawala ng ilang tao. Subalit walang nakapag-ulat o makapagturo kung saan napunta ang mga ito. Sa patuloy na pagsasalita ng matanda, may isa pa kayong bagay na pwede niyong pagpilian.
Subalit ito ay para lamang doon sa mga taong may malalakas na kalooban. Kung kayo ay talagang nagmamadali, maaari kayong sumakay sa mga magdaraang biyahero. Subalit, tandaan lamang ninyo na hindi ako nagkulang ng paalala. 3 oras na nag-antay ng bus si Elsa at ang mga pasahero. Subalit walang dumating gaya ng sinasabi ng matanda. Inabot pa ng 1.5 oras ang tinagal ni Elsa bago may nakaraang isang biyahero. Sa puntong iyon ay desidido na si Elsa na makipagsapalaran, na makisakay. Kailangan niyang makarating ng maaga sa Zamboanga dahil naroroon ang kanyang tiyahin upang sunduin siya para makarating naman sila at makadalo sa Tawi-Tawi. 8:00 ng gabi nang magdaan ang maliit na truck na iyon. Matamang nag-aantay si Elsa. Nang makita niya ito, ay agad niya itong kinawayan at pinara. Nakita naman siya agad ng driver at pahinante. Pagtapat kay Elsa ng sasakyan ay tinanong siya ng driver, "Neng, bakit ka pumapara?" Ang sagot naman ni Elsa ay, "Kuya, pwede po bang makisabay pa Zamboanga?" Sumagot naman ang driver ng, "Sige, pwede naman. Pasambuanga din naman kami." Nang sumakay si Elsa ay napansin niya na may kasama ang driver. Naisip niya na ito marahil ay ang pahinante. Subalit, napansin niya na may kakaiba sa pahinanteng iyon. Kakaiba itong ngumiti dahil ang ngiti nito ay parang pagngisi. Nagkaroon ng kaba at takot itong si Elsa. Di niya mawari kung tama ba ang nakita niya sa taong iyon. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, nagpatuloy na nga sila na naglakbay sa kadiliman ng gabi. Tanging ang liwanag lamang ng sasakyan nila ang nagsisilbi nilang ilaw sa paglalakbay na iyon. Ang ginawa nilang paglalakbay ay di naging ganun kadali sa kadahilan ng may mga pagkakataon na may mga butas ang kalsada na kanilang dinaraanan. Naging mabagal ang kanilang pag-usad. Napansin naman ni Elsa na ang driver at pahinante ay panay ang usap at kwentuhan. Marahil ito ay nagpapaalis ng antok. Dahil doon, naisip ni Elsa na parang normal lamang ang inaakto ng pahinante. Unti-unti ay nawala ang kanyang masamang pakiramdam sa taong iyon. Makalipas ang 3 oras ng paglalakbay, nakarating sila sa isang bayan. Sa kanilang daraanan, sa gilid ng kalsada, ay nakita ni Elsa na mayroong mga taong pumapara. Binubuo ito ng 3 bata, isang dalagita at yung nanay. Dahil sa likas nga ang kabaitan ng driver, ay huminto ito at kinausap ang babae. "Ate, abay gabing-gabi na, saan ba ang tungo nyo?" Sumagot naman ang babae ng, "Kuya, pwede bang makisabay hanggang Pagadian lang? Ihahatid ko lang yung mga anak ko sa kanilang ama." Ilang sandali pa ay namalayan na lamang ni Elsa na nagsisiksikan na sila sa loob ng truck. Kaya nagsalita ang pahinante, "Pre, doon na lang ako sa likod uupo sa mga gulay at prutas. At nga pala, pagdating mo dyan sa may kanto, kumanan ka, huwag kang kakaliwa. Yung kanan ang tahakin mo, mas mapapabilis ang biyahe natin dahil yun ang shortcut."
Ba't ganoon nga ang nangyari? Ang dapat na pakaliwang daraanan ay naging pakanan. Rough road ang kalsadang dinaanan nila. Kung kanina konti lamang ang lubak, ngayon ay mas marami at mas malalalim pa. Makalipas ang 30 minuto ng pag-uusad, ay nagwika naman ang babae sa driver. Kuya, pwede mo bang ihinto ang truck? Ihi na kasi ko eh. Pagtigil ng truck, ay bumaba naman ang pahinante at nagtanong, Pre, bakit ka tumigil? Tumugon naman ang driver ng si ate kasi naiihi na. Sumagot naman ang pahinante ng, Ate, tiisin mo muna ng konti. Malapit na ang bahay ng mga kamag-anak ko rito. Doon ka na lang makigamit ng palikuran. Pwede din kayo doon magpahinga. Makalipas pa ang 10 minuto, ay may nakita na nga silang ilang kabahayan. Agad na huminto ang driver at nagsabi, ito na marahil ang sinasabi ni Tonyo. Maya-maya ay lumapit naman si Tonyo sa harapan ng truck at nagwika. Tara na ate, sasamahan kita sa loob ng bahay. Ibig pa sanang sumama ng nakababatang kapatid nito dahil siya rin daw ay naiihi na. Subalit, ito ay pinigilan ng kanyang nakatatandang kapatid at pinagsabihan, mamaya ka na umihi pagkatapos ko. Bantayan mo na muna ang mga pamangkin mo. Muli ay bumalik na naman kay Elsa ang masamang hinala sa pahinante, sapagkat nung nakita niya tong nagyaya doon sa babae, ay kakaiba ang pagngisi nito at mayroong namumulang mga mata. Lumipas ang 3 minuto, ay nakarinig na lamang sila Elsa ng pagsigaw at pagtilig. Mayroon silang narinig na babaeng umiiyak at sumisigaw ng tulong. Nang makita nila ito, ay may mga nilalang dito na humihila papaloob sa loob ng bahay. Subalit, nagawa pa rin ng babae na makalas at makasigaw. Tumakbo na kayo! Mga aswang ang mga tao rito! Laking takot nila Elsa at ng driver sa kanilang mga nasaksihan. Ang babaeng iyon ay tatad ng sugat at mayroon pang mga kumakagat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nakakita nila ang mga nilalang na iyon na maiitim, mababalahibo, may matatalas na ngipin at matatalas na kuko. Sa pagkataranta ng driver, ay sinabihan niya ang 2 bata, isarado niyo ang pintuan at bintana. Mga aswang ang mga yan. At doon na nga nag-umpisa ang 15 minutong bangungot nila Elsa. Hinabol sila ng mga aswang. Merong mga aswang na nakasakay sa likuran ng truck. Meron naman sa bubong. Meron sa harap. Meron ding sa tagiliran. Ang mga nasa tagiliran ay nagpupumilit buksan ang pintuan ng truck. Hanggang sa makarinig sila ng sigaw ng bata. Yun pala ang paa ng bata ay nahila na ng isang aswang sapagkat mayroong butas sa tagiliran ng truck. Nang makita ito ni Elsa, ay agad naman niyang kinuha ang dalandan na kanyang baon. Agad niyang pinataka ng kamay ng aswang. Kaya ito ay bumitaw sa pagkakahawak sa paa ng paslit. Sa harapan naman ng truck ay nakita nila na hirap na ang driver na makita ang kanilang daraanan sapagkat mayroon ding mga aswang na nakaharang dito. Ang ginawa ni Elsa ay pinatakan niya sa butas sa taas ng bubong ang mga dalandan na kanyang dala upang ang mga aswang na nasa harapan ng salamin ay magsipag-alisan.
At ganon nga ang nangyari. Dumaloy pababa sa windshield ng sasakyan ang katas ng dalandan. At ang lahat ng aswang na nadikitan ng katas ay mga napasok. Ilang minuto pa at nakita na nila ang kalsada, aspalto. Nang makatungtong sila roon, ay di na sila nagawang sundan pa ng mga aswang. Mabilis silang nakatakas. Agad namang naghanap ng pulis ang driver. Doon sa himpilan ng mga alagad ng batas, ay isinalaysay nito ang mga nangyari sa kanila. Subalit, gaya ng inaasahan, kinabukasan pa ito pupuntahan ng mga pulis. May takot at pangamba rin naman ang mga pulis na ito dahil alam nilang delikado ang lugar na iyon. May ilang residente pa ang kanilang napagkwentuhan na nagsabi na maswerte pa nga kayo dahil kayo ay nakaligtas. Isa lamang ang isa sa namatay sa inyo. Kalimitan dyan pag may dumaan, wala nang nakakaligtas pa. Kinabukasan din ng iyon, nakarating naman ng maayos sa Zamboanga si Elsa. Nasundo siya ng kanyang tiyahin at nakauwi sila ng Tawi-Tawi para magdaos ng family reunion. Simula noon ay hindi na muli pang nakisakay sa mga biyahero itong si Elsa. Bunga ng kanyang takot. Kayo mga kaibigan, kapag kayo ay sasakay o magtutungo sa ibang lugar, palagi ninyong isa sa isip na maging alerto sa bawat sandali sapagkat hindi ninyo nalaman na ang inyong makakasalamuha ay may lahing aswang.